Monica POV. Nagbihis ako agad ng maayos na damit, sakto para sa gagawin kong paglilibot. Hindi naman ako magtatagal dahil sisunduan din ako ni Adriano mamaya. At isa pa, kapag natagalan ako ay baka itawag pa ni Esmeralda kay Daddy. Madagdagan pa ang parusa ko sa lupain na ito. Hinding-hindi na ako makakapayag. I'll be back later, Alda. Palam ko habang palabas ng pinto na nakaayos na. I giggled with the excitement to finally ride a horse again. Alam ko naman na kaya ko iyan. Mataas ang energy ko at excited. Nagmerienda pa nga muna ako, at dahil na rin siguro sa nakatulog ako kaya naman may lakas ako. I wore a light gray tank top, black fitted pants that will allow me to move comfortably, at pares ng itim na boots. Itinali ko rin ang aking buhok, handang-handa nang sumakay sa kabayo. Señorita, pasasamahan ko na lang kayo kay Rico, rinig kong nag-aalalang sabi ni Alda na sumunod palabas ng bahay. Narating ko na ang kabasera. Naroon ang isa sa mga tauhan kanina, at mukhang hinihintay lang din ako para mailabas na ang puting kabayo na gusto ko. Don't worry about me, Alda. I really know how to ride. Paliwanag ko. Alam ko namang nag-aalala lang siya na baka mapahamak ako, at syempre ay cargo niya iyon kay Dad, pero gusto ko talagang pumasyal. Mamamatay ako sa boredom dito kapag wala akong bagong hobby. I am very adventurous and sporty. Kung hindi nabanggit sa iyo ni Dad, I have a lot of dangerous hobbies, Alda. Masasanay ka rin sa akin. Ngumiti ako sa kanya, at nakatingin na sa kabayo. Pero, Señorita, stop worrying about me. I've done things more dangerous than this. Tama si Esmeralda, Ma'am Monica. Baka kasi ay mapaano kayo. Baka kailangan nyo munang aralin muli ang pagsakay ng kabayo, bago nyo subukang lumabas sa lupain, sabi ni Rico, ang isa sa mga trabahador. Umangat ang kilay ko rito. Isinusuot ko na ang gloves sa mga kamay ko. Come on, guys. Trust me. Hindi na yumangal pa sina Alda at Rico sa sinabi ko. I looked at the white horse. Mataas ito at mukhang matulin kung tumakbo. Just like what I want. Heto nga at susubukan ko ngayon din. Para maniwala kayo, bago ko ilabas, sabi ko sa kanila para mapanatag ang mga ito. Mag-iingat kayo, Señorita, kinakabahang sabi ni Alda nang paakay na ako sa kabayo. Kinuhanan pa ako ni Rico ng mounting block, upang makasakay ako. Nang nasa ibabaw na ako nito, hinaplos ko ang kabayo, sakto lamang para hindi ito magulat at manatiling kalmado. Northern part, you said. Tanong ko kay Esmeralda na ikinatango nito. Makikita ninyo ang harang, at ibig sabihin yun ay sakop na ng mga escudero ang lupain. Mag-iingat kayo, Señorita. Mahigpit ang mga escudero sa kanilang pag-aari. Napangiwi ako. Gusto kong matawa, ng sarkastiko roon. I'm scared. Tama nga naman si Esmeralda. It's been so long since I stepped foot in this place, pero naaalala ko pa rin ang isa sa mga maimpluwensya, mayaman, at makapangyarihang pamilya rito sa El Amadeo. Ang mga escudero, they are known for being wealthy, ruthless, and powerful. Wala yatang sinasanto ang pamilya na iyon. Well, Tito Dante Escudero is kind, but also ruthless in business. Don't worry, Alda, sabi ko at agad ko nang pinakilos ang kabayo. The horse made a noise. Marahan pa ang takbo nito paikat sa aming bakuran, kaya nakampant ako agad. See, I still know how to do it. Ngiting-ngiti kong sinabi habang sakay ng kabayong nagpapaikot-ikot sa bakuran. Kahit ako ay hindi ko inasahan na kaya ko pa nga. Nag-aalangan pa rin sina Alda, pero mukha nakampant rin naman nang walang mangyaring masama. I think I'm ready to go outside, sabi ko sa kanila. Babalik ako bago ang hapunan. Mag-iingat kayo, Señorita, palam din ito. Nakalabas na ako sa lupain ng mga Pimentel. Little did Alda know, hindi ko na talaga kabisado ang lugar na ito. Kaunti lamang, ngunit syempre kapag sinabi ko iyon sa kanya, ay tiyak na hindi niya ako papayagan. I found an old map from a cabinet, sa room kung saan ako nagpahinga. Dinala ko iyon nang makita ko na mapa ito ng El Amadeo. Luma na ito pero nababasa pa naman ang nakasulat. Be kind to me, horsey, okay.
Pagkausap ko sa kabayo, medyo gumgewang ako, pero kapag kumakapit ako ng maayos, ay ayos naman kaya tingin ko ay walang problema kung ilalabas ko nga ito. Wow! Yuzel ko habang pinagmamasdan ng buong kapaligiran. Isabay pa ang hangin na dumadampi sa aking mukha. Nililipad din ito ang mga hibla ng aking buhok, dahil wala akong suot na tamang helmet para sa horse riding. Hindi ko na tinihil ang kabayo. Baka kapag bumalik pa ako, ay hindi na ako payagan ni Alda kaya itinuloy ko nang dalhin ang kabayo, patungo sa malawak na lupain. Malaki ang parte ng lupa na patag na patag. Buhay na buhay ang berdeng damo. The sky is also blue and clear, mukhang wala namang nagbabadyang pag-ulan. May parte ring may mga puno. Sa isang banda, natano ko ang isang puno na nakatirek sa gitna. Pinatakbo ko ang kabayo. Ipinipikit ko pa ang mga mata ko, sa malakas na hangin habang dinadama ang preskong hatid nito. I maneuvered the horse as freely as I can. Maybe going here in El Amadeo isn't really that bad, right? Sa malayong dulo, ay nakita ko na ang mas maraming puno. Mukhang may pababa roon na parte ng lupain. Sa unahan yun ay mayroong sementadong daan, ang kalsada. Nadaanan namin iyon kanina. Hinampas ko ang tali ng kabayo at minaniubra ito patungo sa direksyon na gusto ko, and that is on the other part of this hill. Ilang beses akong muntik mahulog, pero nakakabig ko rin agad at nababawi ang balanse. Pero natutuwa naman ako sa ginagawa ko. Napapangisi pa. Good job. Puri ko sa kabayo habang hinahaplos ito. Tumigil na ako sa medyo pababang lupa, nang may matano akong rancho. Ipinuwesto ko ang kabayong dala ko sa gilid ng isang puno. Sa parteng ito ay may matataas na damo. Matalahib. Kapag pinasok ko ang parte na iyon ay gubat na. Mas marami ng puno. Itinatago ako ng matataas na damo, dahil sa pinagpupwestuhan ko. I squinted my eyes to see the ranch not far from here. Is that the rancho owned by the Escuderos? Sa loob ng napakalawak at parisukat na wooden fence, ay ang mga hayop. I saw horses. Malaya ang mga ito roon sa loob. May nakita akong mga tauhan. Sa barn house na kulay pula ay may nag-uumpukang mga trabahador. Sa tingin ko ay malapit na rin ito sa planta ng mga Escudero. Nagmamay-ari sila ng planta mula sa iba't ibang taniman nila. Aside from the corn plantation, they have vineyard as well. Malaki ang planta nila na pagawaan ng wine. The wine company is under their name as well. Kung hindi ko lang alam na mabait si Tito Dante, iisipin ko talaga na napakagahaman nila sa yaman. They own a lot of businesses. Sa halip na tunguhin ko ang rancho na iyon, ay ang patungo sa gubat ang tinahak ko. Hanggat hindi ko nakikita ang corn plantation, I know I'm safe. Doon mahigpit ang mga Escudero. Well, sa kahit ano namang property nila. Napangiti ako noong sa wakas ay narinig ko na ang lagaslas ng tubig sa loob ng kagubatan. Ito na nga, hindi talaga ako nagkakamali, na kahit ilang taon na akong hindi nagtutungo rito ay hindi ko ito makakalimutan. Agad akong namangha nang makita ko na ang batis. Napakalinis ng tubig nito, dinag na dinag ang lagaslas ng talon. Mataas ang pinagbabagsakan ng tubig kung kaya't maingay rin ito. Mabato ang paligid. May matalas na mga damo, ngunit mayroon din namang parte na mukhang pwedeng paglatagan para makapagpahinga. Malalim ang tubig. Agad akong niengganyo na maligo rito, kaya naman bumaba ako sa kabayo habang nililibot ng tingin ang paligid. Mainit pa rin dahil hindi pa bumababa ang araw, ngunit hindi na ito sobrang tirek. Walang kahit sinong tao sa batis kung kaya't tahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang tubig, ilang ibon, at bukod doon ay wala na. Behave, okay. Pagkausap ko sa kabayo habang tinatali ito sa isang puno. I patted its head. Medyo gumalaw ang kabayo, na tila di pagsang-ayon kung kaya't tinihil ko rin. Muntik na rin akong mahulog kanina. Medyo mailap din kasi itong kabayong puti. Siguro ay susubukan ko na lang ang iba sa susunod. Dumiretso na ako sa tabi ng batis, at inalis ang tali ng buhok ko saka ko ito hinayaang lumugay. Hinawakan ko ang aking belt at inalis na rin ito. Can I take a bath naked? Napangiwi ako sa sarili. Come on, Monica. Baka mamaya ay may ahas o kung anumang hayop. Hindi ako makakatakbo kung maghuhubad ako. Pinili kong magpanty at bra na lang.
At least I can run like that. I carefully removed my clothes. Hinubad ko na ang tank top ko, at pinatong sa malinis at tuyong batuhan. My black laced bra is exposed now. Sinunod ko ang aking itim na fitted pants. Nakaitim ako na cycling shorts. Pati iyon ay tinanggal ko rin. Inipon ko ang aking buhok at sinukle-sukle, calculating the jump that I want to do. Lalangoy ako patungo sa kabilang parte, at mula roon ay may batuhan kung saan pwede akong tumalon. I-check ko muna kung may bato sa ilalim akong tatamaan. Of course, I'm just adventurous but I don't want to die yet. Nang sa wakas ay maramdaman ko na ang lamig ng preskong tubig, hindi ko mapigil ang mapatili sa excitement. Dinama ko ang tubig. It was the most relaxing bath I ever had since my stay in Manila. Pumikit ako at halos makatulog sa sobrang kalmado ng paligid. Tahimik pa ang lugar. The sound of the nature is the only thing I hear. Pag-ahon ay hinawi ko ang buhok ko palikod. I immediately felt the cold wind kissing my cheeks. Nasa gitna ako ng paglalangoy at pagligo, nang makarinig ng kaluskos mula sa kung saan. Nilinggan ko iyon, at nakita ang bahagyang paggalaw ng matalahib na damuhan. Wala naman akong nakita roon. Thinking that it was just the wind, I ignored it. Ilang minuto pang muli ang lumipas, at nakarinig ako ng tila pagkilos kaya muli ko iyong binalingan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang lalaki. Nakatingin ito sakin, watching me take a bath. I saw pair of eyes lurking behind that shrubs. Palalagpasin ko na lamang sana iyon, dahil baka sakaling napadaan lamang at kuryoso kaya napatingin sa pwesto ko, ngunit nang mapagtantong mukhang kanina pa ito roon, at pinapanood ang pagligo ko, ay halos mamula ang leeg ko sa takot at sa galit. Excuse me, tanong ko rito. Nagulat iyon sa ginawa kong pagkausap, mukhang ni hindi agad na-realize na nakatingin ako sa kanya, dahil sa pagtitig at panunood nito. What are you doing? Binobosohan mo ba ako? My lips parted, when I saw the man holding a phone. Halos manlamig ang sikmura ko. What the? Bumalik ka rito. Sigaw ko nang agad na itong tumakbo. Tingin ko ay kedad ko lang iyon base sa tindig. Mabilis kong tinungo ang aking mga damit. I never wore my clothes so fast in my life. Agaran kong sinuot ang aking pants, ni hindi ko ito na i-zipper, pati ang tank top ko ay basta ko na lang isinuot at ang belt. Kinalas ko na agad ang tali ng kabayo sa puno. I've maneuvered the horse inside the forest. I know he can't run away so easily. Naabutan ko rin naman ang tumatakbong lalaki papalayo. Got you, pervert. Hey, stop. Sigaw ko. Lumiko ito para di ko siya maabot. Lumagpas kami sa gubat at bumalik sa malawak na damuhan. Natano ko agad ang corn plantation. This pervert, yari ka sa akin kapag naabutan kita. Bumalik ka rito, pervert. Sigaw ko pa rin. He tried to get away by running, but I am fast enough to be in the same pace as him. Tinihil ko ang kabayo at sa halip ay bumaba rito. Kapag naabutan ko talaga ang lalaki na ito, delete mo yan. Bastos! Sigaw ko. Naabutan ko ang lalaki, at agad hinatak ang damit nito mula sa likod. Natamba siya sa damuhan. Mabilis ko siyang inapakan sa kanyang likod, at diniin doon ang boots ko bago pa ito makapiglas. Kinuha ko ang mga kamay nito, at nilagay sa likod, ngunit mabilis nitong binato ang cellphone patungo sa kung saan at pumasaere iyon. You! Sigaw ko sa lalaki, at halos balian siya ng buto na marahas niyang ikinahiyaw. Bakit mo ako pinapanood at kinuhanan, ha? Bastos! Ipapakulong kita. Sige, gawin mo, nakangising sabi ng bastos na iyon, at nagpumiglas hanggang sa makatakbo ito palayo, you asshole. Pervert! Madapa ka sana. Matamaan ng kidlat. Sigaw ko at akmang hahabulin ko pa siya, nang may pumihil sa akin. Doon ko lamang napansin na may dalawang lalaki, na hindi ko alam kung dumating lang o nauna sa amin ng bastos na iyon. Bitawan mo ako. Hahabulin ko iyon. Akmang tatakbuhin ko ang corn plantation, nang pigilan ako nito at halos kabijin ako sa tiyan. Trespassing ka, miss, sabi ng isang malalim na boses. Natigilan ako at napalingon dito. Halos manlamig ang buong kaluluwa ko. Isang pamilyar na lalaki ang nakatayo sa aking gilid.
Pinipigilan ako sa paglagpas sa lupaing may nakalagay na no trespassing, at private property, na karatula. Napakurap ako nang napatitig sa gwapo nitong mukha. A tall, handsome man towered over me. Isinasayaw ng mabining hangin ang hibla ng kanyang buhok, habang malalim na nakatingin sa akin ang kanyang mga mata. His dark eyebrows met in frustration. Nag-igting ang panga nito, bago unti-unting bumaba ang tingin sa ayos ko. Ano ang ginagawa nyo? Trespassing ang kasama mo, he added in a strict, rough voice. Darius. Nahirapan akong tawagin ang kanyang pangalan. Nangunot ang noo ko, sa sobrang pagtataka at gulat. It's been so long. But I can't be mistaken. This is Darius Escudero. The firstborn among Escudero cousins. Walang iba kundi ang anak ni na Tito Dante, at Tita Michelle. Sa kanyang tabi ay isa pang lalaki, na sinusundan ng tingin ang tumatakbo na walang kawala sa paningin namin, sa sobrang lawak ng corn plantation. Monica, tawag ni Darius, nakilala ako agad. Anong nangyayari? Sino iyon? Nilingan ko ang tumatakbong lalaki, na halos magkandara pa sa sobrang takot. Ang kanyang cellphone ay nahadya sa isang tabi, na kinuha ng kasama ni Darius. Nasa batis ako. He took a picture or video of me. I don't know, sagot ko na wala sa sarili. Bitawan mo muna ako, kailangan kong habulin iyon. Akmang aalis ako pasunod, nang muli niya na naman akong pigilan. With irritation starting to arise, I looked up to him. He's wearing a black sando, black pants, and black boots. Almost the same as mine. His very much trendy hairstyle highlighted his manly facial features. 3 years was indeed long. Naging malamig ang mga mata ni Darius, at nilingan niya ang lalaking tumatakbo, sa gitna ng kanilang lupain para tumakas. Isang tango sa kanyang kasama, ay agad itong naglabas ng cellphone at may tinawagan. Napahawak na lang ako sa magkabila kong siko, crossing my arms on my chest, when I remembered how wet I am now. Nabasa na rin ang mga damit ko, dahil basta ko na lamang iyon sinuot, kanina para mahabol ang lalaki. Halatang galing ako sa batis. Ang mahaba kong buhok ay basa rin. My pants aren't even zippered properly. At sa suot kong light gray tank top, ay bumakat na ang bra kong basa. Don't worry, hindi yan makakatakas, sabi ni Darius, habang bumababa na ang tingin sa ayos ko. Did he touch you? May ginawa ba siya sa'yo? Wala, sagot ko, ngunit nanatili ang matalim niyang tingin sa nalaman. Ni hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ganito ang naisip kong una naming pagkikita. I thought we're going to meet in a decent party, or something while I'm dressed and prepared to see him again. Oh, God, no, I need to go, malamig kong sinabi at tinalikuran na si Darius. Sandali, Monica. Pinigilan ako ni Darius. Mukhang nasugatan ang braso mo, sabi niya. Tiningnan ko ang braso kong nagalusan nga. I can do it. Babalik na ako, pagmamatigas ko pa. Kailan ka pa dumating? Tanong ni Darius, habang inaayos ko ang aking sarili. Napatikhim ako at nagangat ng mga mata sa kanya. Nagtama ang paningin namin. Nakita ko na may dala silang kabayo. Looks like he's just casually doing his routine, which is to ride horses kanina lang. Tuldok, ihahatid na kita sa inyo, sabi ni Darius. Gamutin mo iyang sugat mo. At huwag kang maliligaw sa batis ng mag-isa. Hindi ko na iyon sinagot pa. Nagsimula na akong maglakad pabalik sa direksyon, kanina kung saan ko naiwan ang kabayo. Sumunod si Darius. I still can't believe he's here. Sana ay nananaginip lang ako. Why are you alone? Tanong pa ni Darius. At ni hindi nakarating sa akin, na ngayong araw ang balik mo rito. Maybe because it's none of your concern, matapang kong sagot. Nasa bandang likod ko si Darius, habang naglalakad ako. Ramdam ko ang kanyang tingin sa akin. Hindi ko inaasahang dito kita makikita. At ganyan ang ayos, he muttered. Agad ko nang tinungo ang kabayo at nilingan si Darius. Pinag-cruise niya ang mga braso, habang pinagmamasdan ako na paakay na roon sa kabayo. He's still staring at me, like he can't believe I'm really here, alive and kicking. Ihahatid na kita, Monica. Sa akin ka na sumakay.
I brought a horse, too. Ipakukuha ko na lang iyan, at ipapahatid sa mansyon nyo. Umiling ako agad. The thought of being in the same horse as him made me shivered. No, thanks. I can manage. Sagot ko, at sinakyan na ang kabayo, ngunit dahil basa ako ay hindi ko iyon magawa. Nananakit din ang mga binti ko sa paghabol ko sa bastos na iyon. At ang kabayo ay mukhang nagtampo dahil nag-iinarte. Mukhang kapag sinakyan ko ito ay taytilapon lamang ako. Come on, Monica, don't you miss your Kuya Darius? Darius smirked at my aloofness. Ihahatid na kita sa ayaw at sa gusto mo. Baka mapaano ka pa riyan. Besides, you're shivering in coldness, and look at your clothes. Para kang basang sisiw. Nagngit-ngit ang mga ngipin ko. Kung kausapin niya ako, ay parang ako pa rin ang Monica na bata at tumatakbo-takbo sa kanilang hasyenda. I hate it. I hate you, Darius. I need to go. Baka hinahanap na ako, saad ko, at pinilit na masakay ang kabayo. Nothing can stop me, especially not when I'm about to ride on the same horse as him. Dahil sa ginawa kong pagpilit sa kabayong nag-iinarte, ay halos gumalaw ito na gusto yata akong sipain papalayo. Bago pa ito magwala, ay lumapit na si Darius upang paamuhin ang kabayo. It immediately gave in to him. Napatingin ako kay Darius. Sakay na, sabi niya nang medyo umaamo na ang kabayo. Nakatingin siya sa akin, at halos hindi naman ako makakilos para sumampa rito, dahil sa panghihina ko sa pagkakabasa. Tumango ako, but like some type of evil, hindi ko magawang sumampa. Bago pa ako makapagsalita, ay natulungan na ako ni Darius. He held my waist and put me on top of the horse effortlessly. Halos mapanudnud ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Thanks, pilit kong sabi na wala na sa sarili. Akmang papatakbuhin ko na ang kabayo, nang hawakan ni Darius ang tali nito. Pagtapos ay nilinggan niya ang kanyang kasama. Ihahatid ko lang. Don't let the bastard get away. Huwag ninyong paaalisin hanggat hindi ako bumabalik, he commanded like a powerful leader. Tumango agad ang lalaki. Ako ang bahala, boss. Miss Pimentel. Mag-ingat kayo, palem nito na mukhang kilala ako. I just sighed. Halos hindi ako mapakali, habang pumupwesto si Darius sa likod ko. Alam ko naman na wala itong mali siya sa kanya. For the past years, Darius Escudero only saw me as his little sister. Nothing more and nothing less. Dito na ako. Alam ko namang hindi ka kakapit sa akin, sabi ni Darius, mula sa aking likod. His hot breath reached the softness of my ear. Halos mapapikit ako sa hatid nitong kaba at dagandong sa aking dibdib. Go now, Darius. I really need to go home. Matigas kong utos habang nakatingin sa daan. Darius. Medyo gulat niyang tanong ng marahan bago unti-unting natawa. Nasaan ang kuya roon? Tila nasisiyahan niya pang tanong. Kuya, bakit hindi niya tanungin ang mga magulang niya, na gumawa ulit ng bata para may tumawag sa kanya ng kuya? Umusbong ang galit at labis na iritasyon sa aking dibdib. Stop making fun of me. I'm not, depensa ni Darius. Naging marahan ang kanyang boses, habang tinatahak na namin ang daan patungo sa mansyon ng mga Pimentel at si Darius ang nagmamanyubra sa kabayo. It just fascinates me to see that you've grown so much now. You were just a baby. I gritted my teeth. Baby, I missed you, Monica. Hindi ko na yun sinagot pa, at tahimik na lamang buong sandali, hanggang sa marating namin ang mansyon kung saan nag-aalalang nakaabang si Esmeralda. You were just my baby ba ang ibig mong sabihin, Darius? At dito na po nagtatapos, ang ikatlong kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.